What's up? Good morning. Good morning, Brazil. Hey. What's up? Good morning mga ka-churchmate. Nagbabalik ang vlog na ginawa ng walang magawa. Huwag na natin pahabain pa. Tara na. So bago magsimula ang ating araw, kailangan muna natin kumain. Dahil meron na naman tayong mahabang lakaran. Pupuntahan natin ngayon ang isa sa 7 wonders of the world, ang Statue of the Christ the Redeemer na nasa bayan ng Rio de Janeiro. Muli na naman akong nagbabalik upang magbigay ng impormasyong di nyo magagamit. Makikita ang statwa sa tuktok ng bundok at sa taas ng 2,300 talampakan o 700 metro. Binuo o ginawa ang parke na ito ng 9 na taon. Ang statwa naman ay nagtataas ng 100 talampakan. Tanging pagsakay lamang sa tren ang paraan upang madaling maakyat ang naturang parke. Aabuti ng halos 20 minuto ang biyahe paakyat. 250 steps. Hindi ko alam kung ilan na. Kaya alam mo yung line ni Captain America? I can do this all day. Pagbaba ng tren, maaari mong akyatin ang statwa gamit ang elevator, ngunit mahaba ang pila. Kaya't ginamit na lang natin na hagdan na may 250 hakbang. So, ito na si si Christ the Redeemer. Kaso, foggy. So ayun na nga, narating na natin ang tuktok. Tara. Ngunit di natin makita ang mismong statwa gawa ng makapal na ulap. Sa tagal, yung mga ka-churchmate natin nag-orasyon na. I love the energy! I love the energy. Jump shot sa bangin. Go! Wala tayong makita. Parang sa kanya ibang palit ng baka pagtandaan natin, ganyan na rin tayo. Where are we? Denise, pagtandaan natin, ganyan din tayo. Denise, where are we? So kahit anong orasyon ang naganap, di naman ito gumana dahil walang alay o hinagis sa bangin. Pero kahit di nakita ng mga ka-churchmate ang statwa, batid pa din naman ang kasayahan. Gawa ng nakikita naman daw nila ang imahe sa aking mukha. It's Perry the Platypus! Platypus! Perry the Platypus! Perry the Platypus! Ngayon ngay kailangan na nating lumisan sa parke na ito dahil madami pang pasyalang turista ang ating tutuklasin. Habang patungo sa susunod na destinasyon, nakita nga natin ang tabing dagat na ito. Kaya tumigil muna tayo upang magtingin-tingin ng nakatupis. Mag-picture pala. Subalit inabot na tayo ng pagkagutom, kaya't naisipan muna natin kumain sa malapit na kainan. Gusto ko sana kumain ng ostya kaso kaunti pa lang ang kinain natin ng umaga. Ano hindi? Parang walang sweet ah. Hindi, seryoso. Chicken with tamarind sauce. So ngayon tara, food trip muna. Fried chicken. Sabi na, ano yun? I-squeeze natin yung lime. Sige, atak. Pagtapos natin kumain, dahil diretso na sa susunod na pasyalan. Ngunit paglabas sa kainan ay natanaw ang statwa dahil nawala na ang makapal na ulap. Siguro may hinagis ng alay. Kain na. Naposes na rin. Ngayon narating na natin ang sikat na hagdanan sa Brazil. Tinatawag nila itong Escadaria Celaron. Escadaria na ang ibig sabihin ay staircase o sa Tagalog ay hagdanan. At ang Celaron naman ay nakuha yan sa apelyido ng gumawa nito.
Ang susunod na destinasyon naman ay ang isa sa sikat na pasyalang turista sa Brazil. Tinatawag nila itong Sugarloaf Mountain. Upang marating ang taas, kinakailangan nating sumakay ng cable car ng 2 beses. At mula sa taas, kung hindi naman maulap, maaari mo ring makita ang tabing dagat ng Copacabana at ang statwa ng Christ the Redeemer sa kabilang bundok. Napakaganda ng mga tanawin mula dito. At dahil malapit nga pala ito sa tabing dagat, maraming nagtitinda ng tsinelas. Kaya simple tip nga pala para makamura at di kayo mapamura. Kung bibili ng tsinelas sa Brazil kayo at inabot na nga tayo ng gabi sa taas, napakaganda pa din ng tanawin kahit na madilim. Subalit pagod na ang inyong tour guide for today's video, pero okay lang, nasayang ko naman ang 6 na minuto ng mga buhay nyo. Kita-kits na lang tayo sa next video. Babush!